2:00 na ng gabi na magising si Lino sa kakaibang huni ng ibon. Hindi ito basta huni, tila may tumatawag, paulit-ulit, malalim at malamig ang tunog na bumabalot sa dilim. Sa baryo nila, sinasabing malas ang makarinig ng ibon sa gitna ng gabi. Tanda raw ito ng pagdating ng isang hindi may paliwanag na lagim. Ngunit hindi naniwala si Lino, kaya lumabas siya sa bakuran upang hanapin ang pinanggagalingan ng huni. Sa ilalim ng malamlam na buwan, napansin niyang walang ibang tunog kundi ang huni lang na iyon na parang lumalapit sa kanya. Sa bawat hakbang niya, humihigpit ang hangin at parang may mabigat na presensyang bumabalot sa paligid na nagpaparamdam ng takot na hindi niya may paliwanag. Biglang tumigil ang huni. Tahimik ang paligid hanggang sa may naramdaman siyang kakaibang lamig sa paanan. Napatingin siya sa lupa. May mga kamay, maitim at mahahaba ang kuko na unti-unting sumisibol mula sa lupa. Hinuhuli ang kanyang mga paa na may malupit na kapit. Hindi siya makasigaw, hindi makakilos. Ang huling narinig niya ay ang huni ng ibon, mas malapit, mas malakas, kasabay ng malamig na tinig na bumalot sa kanyang isipan. Hindi lahat ng tinatawag ay makakabalik. At sa pagdapo ng ibon sa kanyang balikat, tuluyan siyang nilamon ng lupa na parang isang bitag na walang katapusan.